Mukhang panalo rin sa naging trade ang Dallas Mavericks laban sa Los Angeles Lakers dahil sa kasalukuyan si Max Christie ay isa na ngayon sa mga starter ng Mavericks at itinuturing pa bilang kanilang best shooter sa lineup. Lalo pang pinapatunayan ni Christie ang halaga niya matapos magpakita ng 43% shooting mula sa beyond the arc, isang napakalaking ambag para sa Dallas pagdating sa spacing at outside shooting. Bukod sa opensa, isa rin si Christie sa mga manlalaro ng Mavericks na kilala sa solid na depensa, mataas na energy at pagiging disiplinado sa loob ng sistema, dahilan kung bakit mabilis siyang pinagkatiwalaan ng coaching staff. Samantala, kung ikukumpara kay Dalton Knecht, kabaligtaran naman ang sitwasyon nito sa Lakers. Sa ngayon, hindi siya regular na ginagamit sa rotation at mas lalo pang umingay ang usapan matapos itong ma-assign sa G-League affiliate ng Lakers, senyales na wala pa siyang malinaw na papel sa pangunahing lineup ng koponan. Habang si Max Christie ay patuloy na umaangat at nagiging mahalagang piraso ng Dallas, si Knecht naman ay patuloy pang naghahanap ng oportunidad sa Lakers. Kayo mga idol, masasabi ba nating panalo talaga ang Mavericks sa trade na ito o maaga pa para husgahan ang magiging direksyon ng dalawang manlalaro? Samantala, may tampo pa rin si DeAndre Ayton sa loob ng Lakers lalo na pagdating sa papel niya sa opensa. Kung matatandaan, noong isang araw na laban kontra Memphis Grizzlies, bagamat nakuha ng Lakers ang panalo, mababa ang naging kontribusyon ni Ayton matapos lang gumawa ng 4 na puntos at 6 na rebound sa loob ng 24 na minuto. Ayon sa mga lumabas na obserbasyon, frustrated si Ayton dahil kulang umano ang touches na ibinibigay sa kanya ng mga kasamahan, dahilan ng mababang numero. Dahil dito, sinigurado ni head coach JJ Redick na bibigyan ng mas mataas na priority si Ayton sa opensa. At kahapon, sa panibagong panalo muli ng Lakers laban sa Memphis, bahagyang tumaas ang kanyang stats matapos magtala ng 15 puntos at 8 rebounds sa loob ng 33 minuto ng playing time. Ngunit sa kabila nito, tila hindi pa rin ramdam ni Ayton na kabilang siya sa rotation ng Lakers. Hindi rin umano satisfied si Ayton sa galaw ng opensa, lalo na mula sa mga pangunahing playmakers gaya ni Luka Doncic at LeBron James na inaasahang mas aktibong gagawa ng play para sa kanya sa loob. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo rito? May punto nga ba ang tampo ni Ayton sa mga kasama? Kung dalawang sunod naman silang nananalo ngayon? Samantala, umiinit naman ang usapin sa NBA matapos maglabas ng matapang na opinyon si Bill Simmons ng The Ringer tungkol sa posibleng blockbuster trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Ayon kay Simmons, para raw sa ikabubuti ng liga at para mas maging kapanapanabik ang NBA, dapat ikonsidera ng dalawang koponan ang isang direktang palitan. LeBron James kapalit ni Jimmy Butler. Para sa kanya, kulang na raw sa saya at excitement ang Warriors at hindi na niya nakikita ang senaryo kung saan muling magiging fun team ang Golden State sa kasalukuyang estado nito. Dagdag pa ni Simmons, kung mapupunta si LeBron sa Warriors at makakatuwang si Stephen Curry, posibleng muling mabuhay ang karera ni LeBron sa mas sariwang sitwasyon. Isang kombinasyon na hindi pa nakikita ng liga at tiyak na aagaw ng atensyon ng buong mundo ng basketball. Samantala, para naman sa Lakers, naniniwala si Simmons na mas babagay si Jimmy Butler sa kasalukuyang direksyon ng koponan. Ayon sa kanya, mas swak umano ang laro at ugali ni Butler katabi ni Luka Doncic at Austin Reeves, lalo na sa aspeto ng depensa, intensity at leadership. Hindi rin pinalampas ni Simmons ang kasalukuyang sitwasyon ni LeBron sa Lakers. Sa kanyang pananaw, tila hindi na raw ganap na masaya si LeBron sa Los Angeles. Lalo pat nasa huling taon na si LeBron James ng kanyang kontrata, kaya't natural lamang na umalingaw-ngaw ang mga spekulasyon kung ito na ba ang huling yugto niya bilang isang Laker. Sa ngayon, nananatili pa ring opinyon at haka-haka ang lahat ng ito. Ngunit sa bigat ng mga pangalang sangkot at sa timing ng kontrata ni LeBron, hindi maikakaila na posibleng uminit pa lalo ang trade rumors habang papalapit ang deadline. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Mas gusto nyo bang makita si LeBron katabi si Curry o si Jimmy Butler ang mas tamang piraso para sa bagong mukha ng Lakers? Out of that timeout, Derek, you mentioned